أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Una-una, mapapasalamat po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y pinaabot pa sa buwan ng Ramadan at may isasagawa pa natin ang mga gawain ito katulad ng mga pag-aayuno at iba pang gawain sa buwan na ito. Inshallah, ang tatalakayin po natin ngayon o ang topic na i-discuss natin ngayon ay kung ano ang giba. Ang giba po, mga kapatid, ay isang pag-uusap tungkol sa isang tao na wala siya o kaya hindi niya gusto. Ito ay tinatawag na giba or paninirang puri. Ang pangungusap na ito ay maaaring tungkol sa katangian ng isang tao, sa kanyang kasarian or sa kanyang mga depekto sa kanyang kasarian. At ang giba ay hindi lamang po ginagawa sa bibig, ngunit maaari itong maging anumang aksyon na minamaliit ang absent na tao. O maaari din sa pamamagitan ng pagsasalita ay magkakasakit ka sa ibang tao. Inilarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol ano ang giba. Minsan nagtanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahabat. Sabi ng Propeta, natutunan niyo ba kung ano ang giba? Sabi ng kanyang mga sahabat, ang Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ya Rasulullah ang masigit na nakakaalam. At sabi ng Propeta Muhammad, ang giba ay tungkol sa pagsasalita sa isang tao na wala siya o hindi niya gusto. At nagtanong ulit ang kanyang mga sahaba, paninirang puri ba ito kahit na ang katangian ay naroroon sa taong ating tinatalakay sa kanyang pagkawala? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo, kahit na ang isang depekto na nasa isang tao ay ang iba ay nag-uusap patungkol sa kanya na wala siya, ay tinatawag ding giba or paninirang puri. At nagtanong ulit ang kanyang mga sahaba, kung ang tao walang partikular na depekto at ang iba ay inuugnay ito sa kanya habang siya ay wala, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ganon ito ay magiging pag-aakusa sa isang tao. Mga kapatid, ang ugali ng backbiting sa isang tao ay pinakamasama sa lahat ng katangian. Sa Islamic Sharia, ito po ay isang malaking kasalanan at hinahatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang giba or paninirang puri sa banal na Quran ay parang katumbas itong sa pagkain ng laman ng sariling patay na kapatid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surah Hujarat ayat 12, Ya ayyuhalladina amanu ijtanibu kathiran minad-danni inna ba'dad-danni ithmun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan. Sabi ng Allah, o kayong may pananampalataya, iwasan nyo ang labis na pagdududa at tunay na ang ilang mga nihilala ay ang kasalanan. At huwag kayong manitik o manirang puri sa isa't isa maliban lang kung sino man sa inyo ang gustong kumain ng laman ng kanyang namatay na kapatid. At nagsabi din ang Imam Ja'far as-Sadiq alayhis salam, kapag ang isang tao ay ginawa ng anumang manpanlait na pananalita laban sa isang mu'min na nakakainsulto para sa kanya o nakakaapekto sa kanyang paningin ng iba, ay inalis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taong gumawa na ito sa kanyang pangangalaga at inilipat sa pangangalaga. Subhanallah, mga kapatid. Sabi ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhis salam, kapag ang isang tao ay gumawa ng anumang mapanlait at pananalita laban sa isang mu'min na nakakainsulto para sa kanya o nakakaapekto sa kanyang pangalan o nagpapababa sa kanyang paningin ng iba,
Inalis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gumawa ng ganyang mga pananalita mula sa kanyang pangangalaga at inilipat sa pangangalaga ni Iblis. Subhanallah mga kapatid. Gusto ba natin na alisin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pangangalaga at ilipat? Dahil kung wala na tayo sa pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano na lang ang buhay natin at sa kabilang buhay? At dito po natin tatalakayin kung ano-ano ang mga dahilan ng ghiba. Ang ilan sa mga mahalagang dahilan ng ghiba na magagawa ng isang tao ay una-una, inggit. Ang mga tao ay gumagawa ng paninirang puri upang ipahayag ang mga depekto at pagkukulang sa kapwa dahil sa inggit. Pangalawa, biro. Minsan ang mga tao ay nagkukwento ng depekto at pagkabigo ng isang tao sa biro lamang upang libangin ang iba. Halimbawa, sinabihan mo ang isang tao sa pamamagitan ng biro na siya ay hindi mabuting tao or masungit, kung gano'n. At pangatlo, pride. Upang patunayan ang sarili na nakakahigit at mas mahusay sa kaysa sa iba at upang maakit ang atensyon ng pagtitipon ay isalaysay ang mga pagkakamali at pagkukulang ng iba. At ang pang-apat, paggagaya. Sa ilalim ng impluwensya ng kaibigan, ginagaya sila sa paggagaya ng ghiba ng iba na hindi sinasadya. Dahil inisip nila na kung hindi nila ito gawin, baka hindi sila magustuhan ng kanilang mga kaibigan. Yun po ang mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nakakagawa ng mga paninirang puri. Dahil mayroon po silang 4 na katangian na nabanggit natin. Yung mga inggit, biro, pride, or paggagaya sa isang tao. At dito naman po tayo kung ano ang mga lunas ng ghiba upang ito'y maiwasan. Una, sa halip na gumawa ng paninirang puri ng iba, ay ang isa ay dapat makisali or makinig sa kapakipakinabang na pag-usap na makikinabang sa mga tao. Ang pangalawa, dapat siya'y masanay na pagkontrol sa kanyang dila upang siya ay makaiwas sa ghiba. Dahil minsan po ang mga tao ay nakakagawa ng masasakit na salita ng dahil sa dila. Pangatlo, dapat palaging alalahanin ng isang tao ang kasamaan ng paninirang puri at ang mga pagkalugi ng maaaring maranasan ng isang tao dito sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Ngayon, tatalakayin natin ang kafara ng ghiba or kabayaran ng paninirang puri. Ang pagbabayad para sa ghiba ay ang pagpapahayag ng pagsisi na ginawa sa sandali ito'y nagawa. Dapat din siyang sumumpa na hindi na niya gagawin muli. Ang ghiba, dapat niyang gamitin ang isang palakaibigang saloobin sa tao na ang paninirang puri ay ginawa niya. Maaari ding humingi ng personal na kapatawaran para sa ginawa mula sa tao. At kung siya ay mapatawad, mas mabuti. Ngunit kung hindi, saan man siya nagbigay ng amount ng kanyang pagkulang sa tao, dapat niyang isalaysay ang kanyang mga bertud upang mabawi ang pinsalang nagawa sa kanyang reputasyon. Ito ay posible lamang habang ang tao ay buhay pa. At ang pagsasalaysay sa pangyayari sa kanya ay hindi lumikha ng sama ng loob or puot sa kanyang isipan. Kung ang tao na ang paninirang puri ay nagawa sa tao ay patay na, ang isa ay dapat manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang pagpapalaya upang ang panalangin ito'y maging isang kafara para sa gawain ng paninirang puri. Isinalaysay ni Hazrat Abu Abdullah alayhi salam na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinanong kung ano ang kafara para sa ghiba. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa tuwing naalala mo siya, manalangin para sa kanyang kaligtasan. Kaya mga kapatid, nandito na tayo sa buwan ng Ramadan. Pagsikapin na natin ang mga gawain mabuti at hihingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala kung meron man tayong nasabihan na mga masasakit noon, na ipanalangin natin na sila'y nasa mabuting kaligtasan. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.